nga, totoong fan. Oo. And of course, dahil na-experience nyo na nga na maging spectator, ano ang mas mahirap for you? Manood o maglaro? Ako. Manood, syempre. Manood. Mas kinakabahan ka manood? Oo, sobra as in. Kasi wala kang control sa nangyayari sa loob ng court. Hindi kagaya pa naglalaro ka. Sorry, mamaya ikaw muna. Kasi pag naglalaro ka, may control ka sa bola eh. So, hindi ako sure. Pagkabado na. Oo, pagkabado na, hindi na. Ayun. Pero pag nanonood ka, wala, hintay ka na lang, pray ka na lang, ganyan. Tapos talaga yung tiwala mo talaga sa mga teammates. No, that's an audience. Ako Mm. mas mahirap maglaro as a bench player. Kasi pwede kayo ipasok bigla. Tama. Pero pag kasi I'm a Creamline fan, so syempre enjoy na enjoy ako nung championship nyo. Gusto ko 5 sets. Kasi gusto ko. Kaya pala, gusto ko mag-game 3. wish ni Mama Phil, 5 set. Gusto ko mag 5 sets. Kasi wala nang pressure sa'yo, no? Kasi kapag nanonood ka, hindi ka naman affected na sa resulta eh. Yes. Hindi naman sa affect ng resulta, pero hindi ka pwedeng matawag na to go in. Parang hindi ka magti-training next day para ayusin lahat ng mali mo. Yung gano'n. Kaya, parang nung finals nung Creamline, nagalit sa akin si JCN. Sabi niya, kasalanan mo to. Kasi nga gusto mo mag 5 sets. Parang mas masarap ang panalo, di ba? Yeah. Pero nung 4th set, umuwi na ako kasi akala ko signal. Ay, kami din. Oo. Akala ko signal kasi tambak kayo nung 4th set. nung 4th. Ay ko, signal na to. Ay, hindi. Ay, oo, kaya pala nawala si Mama Phil. Kasi kinakabahan na ako, tapos nagalit na sa akin si Sir John. Pero joke lang yun. Alam ko joke lang yun. Pero, di ba? Sabi ko, sige, see you game 3. Pero wala pala. Wala ng game 3. Ayaw na namin, T. Ayun, alam ko naman. Pagod ako. Pero as a fan, gusto niyo pa rin. Ganun pala yung pakiramdam, no? Okay, ngayon, na madami na kayong na-experience outside volleyball, madedescribe nyo na ba yung self nyo outside? Like, how do you describe yourself now? Before volleyball, my identity as a volleyball player was so strong na nakakalimutan ko, nanay pala ako. I'm a mom of 3 and wife. So, parang ibahin mo lang yung perspective mo and makikita mo ang daming pwede kong gawin. I mean, hindi lang ako volleyball player. I'm also a mom, also a wife, and, may ibang, parang kahit hindi player, pwede tayo maging coach. Feeling ko pwede itong mag-coach pa. Yes. Coach pa. Coach pa. Pwede kang maging sportscaster, ang daming avenue sa sport natin. Pwede kang maging director, like, manager, si Z, diba? So, kung love mo talaga yung sport, passionate ka, ang daming ways to get into the community to volleyball. Siguro yun lang din yung advantage din talaga kapag tapos ka na maglaro. Parang mas lalawak yung mundo mo. Sabi nga nila, di ba, parang life begins at the end of your comfort zone. So parang, Totoo. okay, sige, ito na ako. Mag-i-start na ka ulit ang panibagong mong buhay. So, yun. Ayaw mo mag-coach? Bagay sa'yo mag-coach. Talaga. Sige. Baka naman. Baka po naghahanap ka ng coach. Nananawagan sa po. Pakitaan mo ng mga ganun mo yung maturuan, no? Yung mga Kasi bagets. ngayon, nag-explore ako maging coach. Nagsali ako sa camp ni Manila Santos. As in, sumali na... Ay, coach. As a coach. Akala ko talaga. As a coach, enjoy ko kapag mga bata na 8 and 9 kasi pwede mo pang utuin. Wala pa silang attitude na, alam mo yun, wala pang bata. So, sobrang eager sila. So, parang gusto ko gano'n, mga kids. Hindi ko kaya, wala pa akong experience sa college or sa high school. Pero si Giselle Tan, di ba? Nagko-coach. Nakakatawa. Alam mo, minsan yung mga hindi natin na-expect from each other, magugulat ka na, ganito na siya today. Kaya talagang hindi mo alam. Hindi mo talaga masasabi kung ano ang naghihintay sa'yo. Di ba? Kahit never mo yung naisip, biglang dadating na lang siya sa life natin. Di ba? Pero ikaw, Ate Pao, if given the chance, ready ka bang maging coach? Oo naman. Gusto mo din? Coach. Gusto kong ipasa o gusto mo i-share yung knowledge mo. Diba sa tagal mo naglalaro, nakikita mo sila paano sila nag-start, ganun ka din. So, gusto kong gawin akong instrument to Lord na, i-share mo yung knowledge ng mga bagay. Ang dami akong kilalang managers. Yun ang gusto mo din. Wala sa manager. Gusto mo talaga? Oo, gusto mo. Hanap tayo. Saka feeling ko iba din talaga yung challenge kapag coach naman. Oo, diba? Kasi,
mas madaling sumunod kaysa magpasunod. So, kapag coach ka, ibang level na din Oo. talaga Oo. din. Tsaka sobrang laki siguro ng transition na nangyari sa life, Sa life and nila. career, Oo. 'di ba? So, kailangan natin sila tanungin kung ano naman ang maya advice nila sa mga taong nagdadaanan sa same situation. Na magta-transition from this Pro, tapos this one to another. Right. Parang Si new Mama Phil. beginning. Ikaw muna. Huwag kang matakot. Kasi doon mo mas makikilala yung sarili mo kapag lumabas ka sa box mo. Magtiwala ka lang din. Which is, yun naman din yung natutunan natin as a volleyball player, yung confidence mo sa sarili mo. Ako same, wag matakot. And college athlete ka, Mm. pro athlete ka, ano pa bang mas mahirap pagdaanan? Oo. 'Di ba? Parang anything you do, you'll excel. Yun lang isipin mo na this might end for you yung pro volleyball life, but there are so many things you can do as an athlete. Marunong kang manalo, confident ka, marunong kang magtrabaho, 'di ba? Kaya go mo 'yan. It's not the end, and you have your teammates, you have your friends to support, your family to support you. Wow, so Very nice. Mama Phil. Oo. Mothers knows best talaga. Yes. Mommy knows that. Yeah. And totoo naman talaga lahat yun, di ba? Sabi nga nila, ang dami madi-discover kapag in-overcome mo yung fear mo. Yes. Hanapin mo kung ano ang Yes. magpapasaya sa'yo, di ba? Oo. Super. So, sa buong career nyo po, ano yung di nyo malilimutan na tinuro sa inyo ng volleyball? Siguro sa college career ko, grit na ayoko na maglaro. Pagod, nainis pa ako kay Coach Roger. Love-hate pa kami noon. Pero dahil may scholarship ako, girl, bawal mag-quit. Kundi wala tayong school, hindi tayo makakapagtapos ng aral. That's sa college career. Sa pro career, I think pinaka-importante is balance. Kasi like, everyday naman kayo magta-training, pero kailangan i-balance mo yung pag-alaga sa sarili mo. Yung kung kailangan mo ng break, 'di ba? Lubusin mo yung recovery mo. I guess yun sa pro career. Kasi trabaho na yan Kailangan mo ng longevity sa career mo. Like, lalo na sa mga bata na mga rookies. 20 years pa kayo. Swerte nyo. Like, you're gonna get paid for 20 years to play the sport you love. So, I guess balance and longevity. Para may longevity yung career. Si Gemma kasi 20 years pa. Oo, 20 years pa. Ilan taon ka na ng Gemma? 30 Ay, na ako ako na 50 years old na siya. Paano pa yan? Baka coach na ako, head coach Ay, na ako sino nun. si Plumjit? Plumjit, di ba? Yung middle, 40 di ba? nun. Oo. Parang 10 si years. Pangs, di ba yun yung Yung goalies yan, no? yung Puti-puti 60 na. times. 60 Best blocker pa din siya. Oo, pwede. Oo. Sabi ko kapag 10 times best blocker na siya, dapat retire na yung jersey niya. Tapos 1 million Grabe. bonus. Ayan. Hindi, grabe talaga. Oo. Grabe Hall of talaga Fame ang na talaga achievement siya. ni Pangsi. Yes. And then si Pangsi naman talaga ay yung isa sa pinakamasipag na. Yes. Yes. Siya yung Kilala ko pinaka-dedicated, most committed. Hindi mo siya mamayayaya lumabas kapag season. Mama, ikaw, I wonder, paano mo na-balance yung, di ba syempre yung, sabi mo nga, recovery, tapos, pero syempre, ikaw, meron ka pang mga anak at pamilya na naghihintay sa'yo. Hindi ko. Well, I guess si Lino, supportive, very supportive with my career. And every time I give birth, siya yung nagpo-push sa akin na, uy, balik ka na. Kasi the longer you wait, the harder it is for you to come back. So parang 4 months pa lang, with all my kids, back to pro na ako. Alam ko 2018, when I joined Creamline, I gave birth the same year. Kay Lily, March 2018, I gave birth to Lily. Pagdating na December, champion na tayo. Wow! Grabe, no? diba? Yes po, yes 2018 naalala ko yun. So, ayun, I guess very supportive yung partner. Ikaw ba? Alam mo na. Hindi kami Oh, alam mo Si na. Mama Phil. Oo. Si Mama Phil. Yun daw. Ikaw, di Ano ba, yun? ano naman ang hindi mo makakalimutan na tinuro sa'yo ng volleyball? Dapat alam mo kung para saan yung ginagawa mo. You should know your whys. Para kanino ka bumabangon. Oo. Iniisip namin before, kailangan namin mag-volleyball kasi para makapag-aral kami ng college ng libre. Scholarship. So, yun lang yung goal mo that time. Hindi naman din natin alam na after pala nun, akala mo tapos na, yun pa pala yung magiging trabaho mo. So, dapat alam mo rin kung ano talaga yung reason, kung bakit mo ginagawa yung bagay. Yung bagay na yun, and patience talaga. Maging patient ka sa sarili mo. Saka discipline. Yung time management, sobra.
Yeah, pag atleta ka talaga. Kaya nga, huwag kayong mag-alala sa mga athletes na patapos na yung career. Kasi Oo. meron tayo yan disiplina. Yes. Diba? Time management. Tapos yung patience sa sarili. Parang equipped na tayo. Oo. So anything na life throws at you, parang, kaya ko yan. Oo, Winawan alam ko man na. nga ako Oo. eh. Diba? Alam mo na to. Diba? Ano ba mas mahirap doon sa training everyday? Hindi, tsaka pag yung mga paghihirap na yun, pag inisip natin ngayon, Madali. dati hirap na hirap tayo, nakala natin di na matatapos. Tapos ngayon, babalikan mo lang. Matatawa ka na lang. Oo, no? lalampasan ko yun, di ba? Oo. Ganun na yung feeling niya. Grabe! Nabitin na naman tayo sa kwento ngayon! Kung gusto mo pa ng dagdag kwento, huwag mag-alala! Pag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode! Grab a spot! Relax lang! At makitambay sa kwentuhan namin. Walang pressure. Chill lang. Follow us on YouTube, Spotify, at Apple Podcasts para mapakinggan ang buong episodes ng Ang Podcast ng Mga May Time.